Bago ko umpisa ng ating kwento ay isa munang paalala mga kababayan, lalo kung may katabi kayong mga bata o anak, maaaring gumamit na lang po kayo ng headset para di marinig ng mga bata dahil may mga salitang bawal po nilang marinig. Tara at umpisahan na po natin. Masan, France, taong 2020 hanggang 2024. Ang Masan ay maliit na bayan sa bansang France kung saan nakatira si Giselle Pelicot at ang kanyang asawang si Dominique Pelicot. Ang pamilyang Pelicot ay respetado, pinagkakatiwalaan ng mga taong nasa paligid nila. Si Dominique ay nagtatrabaho bilang isang real estate at ang asawang si Giselle naman ay sa bahay. Ito'y nag-aalaga ng kanyang mga anak. Ang pamilya nila ay masaya. Minsan may problema, gaya ng karamihan. Pero hindi mo mababakas ito sa kanila dahil napakataas ng tingin ng mga tao sa kanilang pamilya. Kung titignan mo ay parang normal lang na pamilya ito. Madalas na may bisita sila sa kanilang bahay at madalas din ang mga masasayang okasyon. Pero may natatago palang sekreto ang pamilyang ito. Ang mag-asawa ay tinuturing na perfect couple ito. Hindi naman masasabing sobrang yaman ng mag-asawa. Pero lagi silang nagsusuportahan sa desisyon ng bawat isa. Kung tatanungin ang mga tao sa kanilang lugar, ito ang madalas nilang sabihin. Ang mag-asawa ay mahal na mahal ang isa't isa. Pati ang mga kanilang anak ay talagang mahal na mahal nila. Sobrang pag-alaga at pagmamahal sa mga ito. Yan ang sabi ng mga tao sa bayan nila. Ito ang isang halimbawa ng pamilyang kinaiinggitan ng lahat. Pero sa isang dako ay meron pala itong madilim na pangyayari sa buhay ng mag-asawa na nakatago ng ilang taon. Tara at umpisahan na natin. Sa taong 2020, nahuli si Dominique sa isang supermarket dahil sa paninilip sa isang babaeng nakapalda. Gamit-gamit ni Dominique ang kanyang cellphone. Ito'y tinatapat niya sa palda ng customer. Ang insidenteng ito ay nakatanggap si Dominique ng first warning. Pero dahil sa kanyang ginawa ay ang mga pulis ay nagka-interes sa kanya. Nagulat ang mga pulis sa kanilang natuklasan na ang dapat sa magaan lang na kaso ay may mas mabigat na kaso pa pala. Ang mga pulis ay naghalughog sa bahay nila Pelicot at nabuksan nila ang computer ni Dominique. Dito nila nakita ang isang folder na may title na Abuse. Ang folder na ito ay puno ng libo-libong larawan ng malalaswa. Meron din itong mga video ng mga lalaki na nakaubad kasama si Giselle. Kung ano-anong malalaswa ang ginagawa kay Giselle sa folder na ito. Ang gawain nito ay nagtagal ng halos 10 taon at sa bahay mismo nila Giselle. Nang dahil sa natagpuan ng mga pulis ay agad nilang binigyan ito ng aksyon. Mula 2011 hanggang sa taong 2020, si Dominique ay trinodroga ang asawa at dinadagdagan ito ng sleeping pills at anti-anxiety sa kanyang pagkain at inumin para hindi magising kung ito'y gagalawin. Pagtulog na si Giselle at wala ng malay, agad na nag-iimbita si Dominique ng mga kapwa lalaki sa online para pumunta sa bahay nila. Pag dumating na ang mga lalaki ay agad na nagtutungo kay Giselle para gasahin ng walang kalaban-laban. Ang lahat ng kaganapan ay nire-record ni Dominique. Kung pupunta ng mga lalaki sa bahay nila Dominique ay may abiso na itong dapat sundin. Stricto si Dominique pagdating sa mga rules niya. Dapat sa kusina pa lang ay wala na silang mga damit. Bawal din ang magpabango sa kanilang katawan. Pati ang paggamit ng sigarilyo ay pinagbabawal nito. Bawal din ang maingay pag ginagalaw na ang babae. Lahat ng ito ay para hindi magising si Giselle at makaamoy ng kung ano-ano man kahit pa nakadroga ang babae. Ginawa to ni Dominique para paggising din ni Giselle ay hindi ito magtaka o magduda at walang mapansin ang babae. May ibang ginagamit na website si Dominique para makahanap ng iba't ibang lalaki. Ang mga lalaking ito ay may kanya-kanyang propesyon. May teacher, pulis, bombero, journalist, nurses at marami pang iba. Ang mga lalaking ito ay pumayag sa mga kondisyon ni Dominique at sa paggawa ng karumal-dumal na krimen. Akala nila Dominique at ng mga lalaki ay hindi mabubunyag ang kanilang mga kalokohan. Pero biglang sumingaw ang mga baho nila. Habang lumilipas ang panahon ay may napapansin si Giselle sa kanyang katawan. Paggising niya ay laging masakit ang katawan nito, pati ang kanyang ulo ay sobrang sakit. Halos mabibiyak ang kanyang ulo. Madalas ding pagod na pagod ang kanyang katawan na kahit kagigising pa lang nito. May isang beses pa na paggising niya, ang kanyang buhok ay maikli na, samantalang natulog naman siya na mahaba ang buhok nito. Sinabi na lang ni Dominique na mabilis na siyang makalimot. Nagtataka siya kung bakit nagkaroon siya ng STD o ito yung tinatawag nilang sexually transmitted disease. Pati na rin ang pagkakawala ng kanyang memorya. Akala ng mga anak ni Giselle ay nakakaranas lang ito ng sakit na Alzheimer's disease o yung sakit sa pagkalimot dahil sa kanyang edad. Ilang beses na rin itong nagpakita sa mga doktor pero ni isa ay walang makapagsabi kung bakit ganitong nararamdaman ni Giselle. Tsaka lang naunawaan ni Giselle ang lahat-lahat noong pinakita na ng mga pulis ang mga video sa kanya.
Naisip na lang niyang ilang taon nang pinapagamit ng droga at sobrang pag-inom ng mga gamot na hindi naman dapat sa katawan nito. Hindi makapaniwala si Giselle sa kanyang napanood dahil mahal na mahal niya ang kanyang asawa, sobra-sobra at higit pa sa buhay niya. Pinagkatiwalaan din niya ito mula ikinasal sila. Halos sumabog siya sa galit sa pinaggagawa ng asawa nito sa kanya. Sa taong 2020, inaristo ng mga pulis si Dominic at humarap naman sa kaso si Giselle. Sinabi na lang ni Giselle na may world collapse. Sino bang hindi guguho ang mundo kung ganito ang ginawa ng taong pinakamamahal mo? Mas katanggap-tanggap pa sana kung ng babae o nakagawa ng kasalanan ito. Pero ang babuyin ka ng sobra-sobra ay hindi kailangan ng kapatawaran. Pero wag naman sanang umabot sa pambababae o ano pang mga kasalanan. Yun lang ay kung ihahambing ko lang ito sa kasalanang nagawa ni Dominic. Basta wag nating sasaktan ang ating mga mahal na babaeng asawa. Balik tayo sa kwento. Nasabi pa ni Giselle sa korte na sa loob ng 50 years kaming magkasama ay hindi ko lubos maisip na magagawa ni Dominic ang isang kababuyan sa akin. Napupuno lang pala ito ng puro kasinungalingan. Kaya pala pati ako ay hindi ko alam kung bakit ang nararamdaman ng aking katawan ay kakaiba. Sarili kong katawan mismo ay hindi ko alam ang mga kakaibang nangyayari sa akin. Gumawa ng napakatapang na hakbang si Giselle. Ibinunyag niya ang pangyayari at isiniwalat ito sa media. Hindi dahil sa gusto niyang sumikat. Bagkus, gusto niyang makatulong sa mga babaeng nakakaranas ng kagaya sa kanya. Mga babaeng inaabuso, mga babaeng ginagahasa, at mga babaeng sinasaktan ng verbal o physical abuse. Hindi inisip ni Giselle ang kahiyan dahil hindi naman niya alam ang nangyayari at higit sa lahat ay hindi naman niya kasalanan. Bagkus, ito pa raw ay magpapatibay sa pagkatao niya at paraan para makatulong sa mga kababaihan. Sa ngayon ay maraming lalaki ang mga hinuli nila. Sinabi nilang hindi daw nila alam na ang babae ay nakadroga. Akala lang nila isang parte lang ng laro ng mag-asawa. Yan ang mga sinabi ng mga lalaki pero kinontra naman ito ni Dominic. Alam daw nila na si Giselle ay lango sa droga at bago sila magtungo sa bahay ay na-briefing na sila. Napatunayan ng mga pulis na alam nga ng mga lalaki na nakadroga ang babae. Ang ibang mga lalaki ay may kanya-kanya ng pamilya ngayon. Nakakaya lang sa parte nila dahil sa mga nagawa nila noon at nabunyag pa ito kung kailan may asawa at mga anak na ito. Dagdag pa sa investigasyon. Sa taong 1991, nasangkot na si Dominic sa kaso ng isang babae. Ito ay si Sophie Nama, isang 23 years old. Ang babae ay natagpuan sa apartment sa Paris na wala ng buhay. Ang kanyang leeg ay may nakataling belt o sentron. Ito ang dahilan ng kanyang pagkakamatay. Dinagdag pa rito na si Sophie ay ginahasa din bago ito pinatay. Ang kasong ito ay hindi pa nalulutas sa loob ng 30 years. Tinitignang mabuti kung ito ba ay may koneksyon sa krimen noong 1991 at sa krimen ngayon kay Giselle dahil sa pagkakasangkot ng babae. Pero gaya ng karamihang sospek ay itinanggi rin ito at wala raw itong kinalaman sa pagpatay kay Sophie. Sa ngayon ay nakakulong ang lalaki. Ang kanyang kaso ay iniimbestigahan pa rin ng mga pulis at kinauukulan. Pagkalipas ng buwang ito, September, sa taong ito ay gagawa ulit tayo ng video ng part 2. At kung ano ang resulta sa kaso ni Giselle at ni Dominic. Ayon sa aking nabasa ay may paglilitis sila sa katapusan ng ating September. Abangan na lang natin ang video mga kababayan. Imagine mga kababayan, meron din palang ganitong sitwasyon. Akala natin ay kwento-kwento lang pero totoong buhay pala ay meron pala. May makakagawa pala ito sa kanyang asawa mismo na sa loob ng 50 years na pagsasama ay kayang babuyin ang asawang babae. Ano kaya ang dahilan ng lalaki? Sa tingin ko ay pera lang yan. Ang alam ko ay malaki ang kitaan dyan. Hanggang dito na lang po ang ating video. Kaya kung gusto nyo ng ganitong content ay pa-subscribe, share at pa-like na rin po mga kababayan. Salamat at God bless!